What if 2 months ka nang walang pasok? May sahod pa din yan. Walang sahod. 2 months na walang sahod. Ma'am, ito, kahit di mo pasukan, sumasahod. So basically, ganito yan. Kayo, sir, engineer, pag walang trabaho, wala ring sahod. Basically, yung mga trabaho na ginagamitan natin ng physical effort, physical na lakas natin, talent natin magturo, talent natin mag-opera conductor, lahat ng yan, kailangan ng presence natin. Basta boss, ito masabi ko sa'yo. When you start this business, dapat tama makina. Kasi yan yung magiging heart ng water station mo. Siya yung gagawa ng sarili mong produkto. Sabi nila, ang negosyong water station is sukian. Ang tanong ko sa'yo, paano ka magkakaroon ng suki kung palagi late ang delivery mo? Logic, simple lang. Customer service, good deliveries, good customer relationship equals customer loyalty. Yung makina po natin is adaptable naman siya. Any space. Kung pahaba, triangle, square, bilog, pwede natin i-adapt yung makina kasi i-assemble naman po natin yan. Kasi unan yan din, hindi ba masisira yung bahay? Yung ngayon, nakita niya actual. Ang liit lang. Ang liit lang. Compact design, easy to use, easy to maintain, easy to manage. Babalik tayo dun sa dati. Tingnan mo, boss, nung nag-start ako, way back 2008. Boss, sino nagturo sa akin yan? Diba sabi ko sa'yo, wala. Mas mahirap po yung sa inyo. Mas mahirap yung sa akin. So, lahat ng good at bad side, nasubukan ko. Pag nasubukan ko yung bad side, di ko gagawin yan. Nasubukan ko yung good side, ito yung gagawin ko. So, basically, boss, sinishare ko sa inyo na bago pa kayo mag-start ng mga wrong decisions, at least you get the advice na po. Okay, paano ko nasabi na mas maganda itong package 9 compare sa ibang packages ko? I have 4 water refilling station. Yung unang tubigan ko, 9. Take note, boss. Nangutang pa ako nun. Basically, walang puhunan. Diba? May puhunan na. Nag-i-installed na. Kumbaga, nag-branch na ako. Kinabit ko sa ibang mga branches ko, yung package 4, package 5, package 6. Isang package 9. Wala pa to. Bago lang to eh. Ngayon, na-question is ganito. Or to those water station na meron ako, ang pinakamalakas pa rin yung 9. Hindi ko naman pwedeng sabihin na masarap kasi yung tubig kaya yan ang binibili. I'm not saying that. Kasi kailangan customer mo ang magkasabi nun. Dapat kliyente natin. Hindi kami. So, nung sinasabi nila yan na, kasi yung 4 na water station ko, meron sa resort dito sa Alcala Resort dati. Tapos dito sa may bayan. Tapos sa bahay ko. Boss, nasa bahay ko yung isa sa Pampanga na tubigan ko. Yung nasa bahay ko na water station, which is yung package 9, yun yung pinakamalakas. Boss, nasa bahay. Nasa liblib, iskinita. Yung nasa bayan, package 6, ang hirap ibenta. Ang hina ng market ko sa bayan. Not to mention, nagbabayad pa ako ng renta doon. Yung water station ko rin sa resort, ganun. Sabi ko, lahat na pupunta sa resort dito nabibili ng tubig. Yun pala, yung mga tao napunta ng resort, boss, may tubig ng dala. Siyempre nga naman, di ba? May baon ng tubig. At lahat naman ng customer feedback, kinukuha ko yun. And by gathering that, nakakabutay na tinatawag na data. Di ba? Kung may data ka na, boss, I already experienced 4 water station na meron tayo ng pinagalaw. Despite of nasa looban yung tubigan ko, despite of nandun na sa loob, tapos pag nagkakape ako, gumigising ako, ang tambak na ng galong ko, ang dami. Yun yung pinakamalakas, nasa bahay. And then, na-find out ko din na itong tubigan pala is hindi mo kailangan talaga ng napakagandang space sa marketplace. Kailangan mo lang malinis, sanitize, sure yung product. Kahit nasa looban ka, okay. Bakit? Kasi for delivery ka naman eh. Di ba? Simple. Sabihin natin, nagka-experience na ako, nag-experiment pa ako. Yun yung magandaan lang. Oo. At least yung mga hindi na namin mararanasan. Yun. Na-eliminate na. Yes, kahit paano natanggal na natin, na nabawasan natin yung mga iintindihin nyo pa. Pag nasira ang makina, boss, sakit sa ulo yan. Nasa bakasyon ako na, siyempre ako na bakasyon eh, kasi wala naman akong trabaho nun eh. Kayo, may trabaho kayo eh. Imagine mo, boss, nasa trabaho ka, tatawag yung tao mo. Sir, sira po yung makina. Siyempre, kung kumikita 3,000 isang araw yan, boss, sayang. And you will lose customer. Every time na machine mo bag down, you lose customer kasi wala kang delivery. At yung container mo na supposed to be sa'yo dapat gagamitin, ginagamit ng ibang water station. Sakit, no? Ngayon, kung ang tubigan na kalaban mo laging sira at yung sa'yo laging buo, yung mga container naman nila ang pinaparefill sa'yo. Ganon ka pa ka-importante yung tinatawag nating makina. Di ba? Alam mo kagandahan sa negosyong to, ma'am. Magiging personalized yung explanation ko sa inyo. Ma'am, teacher kayo, di ba? Pag nagkasakit ka, hindi ka makapasok. Sakit eh, di ba? May sweldo ba pag walang pasok? May sahod, kahit walang pasok. Sila.
Siyempre kayo, government eh. What if 2 months ka nang walang pasok, may sahod pa din yan? Hindi kasama bakasyon. Walang sahod. 2 months na walang sahod. Ma'am, ito, kahit di mo pasukan, sumasahod ka. So basically, ganito yan. Kayo, sir, engineer, pag walang trabaho, wala ring sahod. Basically, yung mga trabaho na ginagamitan natin ng physical effort, physical na lakas natin, talent natin magturo, talent natin mag-opera conductor, lahat ng yan, kailangan ng presence natin. Itong water station, pag na-establish mo, hindi na kailangan ng presence mo. Ibig sabihin, in time na you're in down, may backup ka. This is just a backup. Malakas ka pa eh. Trabaho ka pa. Diba? Sa 4 na tubigan ko, ma'am, nabanggit ko kanina, ginawa ko po siyang distribute ko. Yung isang water station pang personal na gasto. Yung isang water station sa education ng mga anak ko, gasto sa bahay. Yung pangatlo, pampagawa ko ng mga bahay ko. Yung pang-4, pangluho. Kumbaga, sinegregate ko. Sabi ko, tama mami, lahat ng kikitain na to. Dito natin dadalhin. Na matter of 2 years, ma'am, magkapagpagawa ko ng sarili kong bahay sa isang tubigan. Ay patayo ko yung unang bahay ko dito sa kabila. And I could say, maling decision. Bakit? Kasi nilagay ko sa liability yung kinita ko. Supposed to be, malakas pa ako nun eh. Sana ginawa ko, pinag-branch ko pa ulit. O kaya pinalaki ko pa yung market ko. Di ba? Walang katapusan yan eh. Walang katapusang project. Pero sabi mo nga kanina, sir, pag paulit-ulit, nakakasawa. Gusto mo rin, kaya itong manufacturing naman ng ngayon, sir. Kami, sir, ganito. Kasi sa manufacturing naman kami. So ito, meron kaming showroom. Meron kaming isang manufacturing. Ngayon, nagpapagawa pa ako ng isang manufacturing site ulit dito. Isang hektarya po yun, planta. Basically, syempre, ano naman yung mga ilalagay ko doon? So mas marami nga namang negosyo, opportunity ulit. Kumbaga, nilalagay ko ngayon yung kinikita ng isang kumpanya into another asset, not into liability. On my achievement, sabihin natin achievement, sa sarili ko, achievement ko yun eh. Kumbaga, nagiging mas financial stable yung company, financially stable yung pagpasahod mo sa mga tao mo, pati sa mga next generation, sa mga anak ko. So this kind of business, pwede kong pamana yan. Sabi ko nga, alam mo, pangarap ko isang water station ko, makapagtayo po ako ng 10 water station. Pangarap ko yun. Tapos, ang goal ko lang, kumita ng 1,000, isang araw yung tubigan ko. Kita ha, net. Okay. Ngayon, 1,000, 10, meron akong 10,000 per day. Napapamana ko na sa mga tao ko yun. Remit lang sila ng remit 1,000 daily sa akin. The rest kanila na. So may 10,000 daily ka. Sarap pakinggan, no? Eh, di ko naman po alam, sir, na isang tubigan kaya pala yun. Di ba? Isang tubigan, kaya mo sa 1,000. So bakit ko dadamihan yung liabilities ko? The more dumarami ang manpower mo, lalo rin dumadami ang liabilities mo. Ako, sir, sa experience ko, sabi ko nga, 5 years, dapat magpalit na kayo ng machine eh. Parang nasakyan. After 5 years, palta mo na yung makina mo. Pero sir, sa tagal ko na naging negosyo, sir, wala pa rin papalit ng machine eh. 10 years kaya. 18 years na yung company ko, sir. Hanggang ngayon, wala nagpapalit ng makina. Ano lang, filter lang talaga. Filter lang eh. So kung tatanungin mo ako, sir, in 1 year, ROI, sabi mo, ROI, matagal na yung 1 year. Kung masipag ka, yung ibang client ko, kumikita 6 months, ROI. Pag sinabi mo ano yun, sir, ilang gallons ba yung pinag-uusapan namin? Okay, tanungin mo na lang sarili mo, i-actual natin sa'yo. Ilan po ba yung target mong container? Kung a day is 300, kaya? 300, kaya yan. 300. So, compute natin, boss. 300. Kung ang goal mo, 300 bottles, magkano ang tubig sa inyo? 20 pesos. 20 pesos na lang, compute natin 20 pesos. Pero lahat ng may association, ma'am, 25 talaga. Bawal ka buha bottle. Eh kung walang association, di down tayo sa 20 para at least conservative yung compute natin, di ba? So 300 multiplied by 20, that will be 6,000 pesos daily. Now, sa 6,000 pesos daily mo, multiply by 26 days, that is 1 month. That is 156,000 per month. Ito yung gross. Now, kunin natin yung net. Ilan ang tao mo dito? 3. Kung yung tao mo sumusweldo, for example, 15,000 per month times 3, that will be 45,000. Ilas mo na po yung 45,000 dito. 111,000 pa rin to. Kuryente, magkano lang kuryente? Pag 300, matipid ang makina na 9 eh. Kasi yun yung sinasabi ko. Normally, sir, ilan ang ano nito? Pag ito, nasa 5,000 lang. Eh kasi ang liit ng benta mo, 300 lang eh. O, marketing. Di ba? Sales. Ginawa niyo, sir. I-duplicate ko lang. Duplicate mo lang yun. May pattern ka na eh. Di ba? May paggagayahan ka na eh. Di ba? So, boss, less natin 10,000 na para at least kuryente. 10,000. 111. Tapos ang tubig dyan, sir, normally, ilang volume mo kanina? Pagka ganito, sir, sabihin mo na, nasa 10,000 din. Less natin 10,000 pesos. 91K. May pasat ka sa tao, renta ng pwesto. Sabihin natin, dahil medyo may iba pang unexpected dyan sa operations. 70, malinis. Malinis, 70.
Kasama filter, maintenance, and everything. Sir, ang tubig mo, bagsak presyo. 20 pesos ang kinompute natin dito. Bagsak presyo to. Kasi actually sa mga dealer, walang nagbibigay ng 20 pesos. So tama nga, less than a year or a year, 1 year is maximum talaga. Oo. Kasi kung 70,000 yan, kukunin mo yung plus yung consumables. Yep. Sabihin mo na, boss, May consumables na ba dun sa 70,000 na malinis? meron na. Kasi over yung compute natin eh. About yung less. Less na, oo. Kung sa 70,000 mo, boss, sabihin mo na 70,000 na lang. No? Ito, bagsak presyo to na tubig, ah. Multiply mo na lang sa 12, 840. Eh, magkano yung makina? Tapos yung... Pwede pa utang. Oh. Diba? Wala kaming pang collateral. Oo. Dahil Diba? ang bahay, although binili na namin, wala pa yung dito. Title, no? Tapos yung kotse naman, less naman doon sa appraisal value. So wala kaming pang collateral. So, mas lalong wala naman kaming check eh. Or CR. Pang So, yun ang, wala kaming ganun. yun yung masasabi ko sa inyo na mabilis siyang bumalik, basta trabahuin lang. Pero boss, I'll be honest with you. Kung hindi 20 ang presyo, 25 pesos, 30, ang sarap yan. Pero sa inyo ba, 20 ang tubig? 20 lang kuha niya. Ako na magkasabi sa inyo, hindi na marunong magnegosyo nag-deliver sa inyo. Pero boss, kung 300 tapos 20 pesos, boss, nakakapagod yun. Ito lang lagay mo sarili mo. Ikaw ba willing ka na 20 pesos? Ikaw ang magbubuhat, di-deliver mo doon. Boss, not to mention, naghuhugas ka ng container, nag-refill ka. Hard work eh. Kaya nga dito nagtatag sila ng association eh. Walang, dito sa lugar namin, boss, pag nalaman ng association na mababa sa 25 pesos ang benta mo, next year hindi ka na makakuha ng permit. Susubong ka sa munisipyo. Kasi yung association nila, alam ko, nagbabayad din ng permit sa munisipyo. Sir, ayun, speaking of kailangan required na ba kami may permit kagad pag na-install yan? Ay kailangan talaga mag-apply ka ng permit. Right away, after ma-install yung makina. Apply ka na. Kami nang bahala sa FDA registration, yung CPR, kami nang bahala na. So, ano lang namin yung entity lang, yung business, entity lang. Yes. Ang ano lang, mayor's permit lang. Kaya rin yung sir, experience mga magkano ang kailangan Well, over na compute ko, 40,000. Oo. Lahat yan, sir, kaya mo sa 30K. Kaya ngayon yung discount na binibigay ko kasi pang-permit mo yan eh. Kasi yung sanitary engineering pa lang po 15K na. Usually. Yun lang naman ang para malinaw lang sa aking partner na Oo naman. business partner na legit tong kasi mahirap eh. Hindi mo naman pwedeng araw-araw mag-away kayo dahil sa Oo. pinasukan. Wala kang peace of mind. Tama. Diba? And yan ang isa sa importante, bukod sa health natin. Kami ang priority namin ni Mrs. ko, sabi ko. Now na dito na tayo sa ganitong estado, ang pinaka-importante sa amin ngayon is health namin tsaka peace of mind. Yes. Sunod na lang yung material things. Mayaman ka, wala ka namang peace of mind. Hirap yun. Ang totoo niyan, sir, kaya nangangamba ka, alam mo kung bakit? Empleyado ka ba? Oh. Kasi, pag hindi ka pumasok, boss, pag tinanggal ka, wala ka trabaho, wala kang next plan. Wala naman tayo dapat ipagyabang, boss. Exactly. Pogi lang ang meron tayo. Okay. Lang kayo na 10,000 sa akin, yun lang naman. Kaya sinama ko talaga dito kasi hindi makukompleto to kung hindi ko siya mapapatay. Hindi. Ang negosyo, boss, kapag nag-start kami ng negosyo talaga, dapat kasama si Mrs. Kasi siya yung, siya yung magiging katuwang mo dyan. Ito yung pangalan ko dalawa. Hello? Baka daw mag-lock yung pinto. May disiplina eh. Ayun lang sir, hindi ko na masyadong... Opo, sige po. Basta boss, ito masabi ko sa'yo. When you start this business, dapat tama makina. Kasi yan yung magiging heart ng water station mo. Siya yung gagawa ng sarili mong produkto. Parang ganito yan. Nagtayo ka ng restaurant na hindi naman marunong magluto yung chef mo. Ano mangyayari? Sasakit ang ulo mo. Mawawala ka customer. Boss, ang chef mo itong makina eh. E tinipid mo yung chef. Alangan namang manalo ka. Tinabihan ka pa ng Watermax na package 9. Ano na? Ngayon, eto makina mo. Kahit tumabi sa'yo, Watermax, hindi naman package 9, hindi ka nangangamba. Sige, ano? Anong mga... Di ba kasi naghahanap ng kailangan post-dated check at saka collateral. Eh wala naman akong sasakyan kasi. Pero meron akong lote at saka house and lot. Kung tatanungin mo, boss, simple lang eh. Magpapabuilding ka pa, di ba? Yung building ang tipirin mo, wag ang makina. Anyway, boss, eto na pala. Ayan, baliktad lang kasi dito, nasa Nirevise mo lang. kanan. Okay lang yun, boss. Kumbaga, yan na kasi yung existing. Kaparehas nga ng layout namin eh. Oh, para nakanbaliktad lang yung pintuan. Saka yung bintana. Minor lang naman yun. Basta ako, boss, ito, hindi kita bubulahin dito.
Bili mo ko nung gusto mong bilhin. Pero pag lumakas yan, walang hisayan. Pag lumakas siya, kukuhanin ko yun. Hindi po. May stress ka eh. Alam mo kung bakit? Ito. Paano lalakas ang isang negosyo na hindi kaya mag-produce ng sariling produkto na malakas? Tangin mo na lang. Ako ito to. Kinash mo. Okay na ako. Kumita na ako. Tapos na. Bayad na ako eh. Pero kita mo, pinupush kita na gusto ko makuha mo yung maganda. Utangin mo para makuha mo. Ako, mas gusto ko nga yung cash eh. Honestly. Diba? Sino ba naman ang negosyante na ayaw ng cash? Cash na yan eh. Diba? Wala akong itindihin sa inyo. Wala akong collectibles. Wala akong collection. Ito tayo. Sige, okay lang ako dun sa kaya mo lang. Pero boss, tinanong mo kasi ako, sincere yung tanong mo eh. Ano yung maganda? Eh, siya sabi ko nga sa inyo, maganda. Okay, ma'am, hindi ko kayo tinutukso. You get what you want, but I'm honestly telling you, you will get what you pay for. Lagi naman ganun eh. Yun. Commonly, nag-branch dito, ma'am. Yan, kinuha. Package 7 or 9. Opo, madalang po sa akin ang sabihin mo na nag-branch. Package 5 ang kinuha, package 4. Madalang. Nakita ko, ma'am, yung layout. Nakita ko yung building. Huwag mo ka magdahilan. Maliit na kalsada. Tingnan mo naman ang makina, kaliit lang. Ito, ma'am, hindi ko palagi sinasabi sa video ko, pero sabihin ko ngayon. Okay? Kausap mo ngayon, ma'am, ay isang water refilling station operator. Technically po, wala pong nagturo sa akin. That's one. Ako po gumawa ng makina ko. Ako po, I could say, isa akong successful water refilling station operator. Kasi owner ako eh. Now, aside from that success, I also do experiment. I have 4 water refilling station, ma'am. Pangarap ko 10, pero 4 lang ang kinaya ko. 4. Now, dito sa amin, yung una kong water station, kaya ako naging successful, package 9 yung gamit ko. Siyempre, wala akong pera, pero pinangutang ko yan. Honestly, pinangutang ko yan sa lending. Lending pa, hindi bangko. Wala ko punan eh. Now, kumita yung negosyo ko, lumakas, nakakabenta ako 700 bottles every day. Kasi malakas yung makina. Tandaan mo, ma'am, ganito. Sabi nila, ang negosyong water station is sukian. Tama. Ang tanong ko sa'yo, paano ka magkakaroon ng suki kung palagi late ang delivery mo? Logic, simple lang. Customer service, good deliveries, good customer relationship equals customer loyalty. Kung wala ka sa unang binanggit ko, wala kang good customer service, wala kang customer loyalty. Mawawala sa'yo customer. Whatever you like it or not. Order sa'yo ng morning, i-deliver mo ng hapon. Next order, wala ka ng order. Kasi mabagal ang services mo. All of the customer, ganun. Hindi, kayo na mismo, bumibili kayo tubig, diba? Kamusta ang service ng water station sa inyo? Good for you, malapit lang. Pero paano yung iba na malayo? Doon sa kapitbahay mo, gaano kabilis ka makapag-order? Hindi, kayo. Sa kapitbahay mo, gaano katagal bago ma-refill? Daanan, gaano katagal mo ba kumuha? Hindi, pag bumibili kayo ng tubig niyo. Hindi, marami ba siyang customer? Parang tindahan lang siya. Tindahan lang siya. Binabagsakan lang sila, sir. Yung Hindi refilling station. Water station. Water station ang tawag doon. Sinadalan lang siya. Yun ang water station, water depot. Ang refilling, ito yung may makina. Ikaw ang magmamanufacture ng sarili mong product. Sila nag-i-stock. Yun, konti lang kita nun. Kasi depot lang sila eh. Ang malaki ang revenue niyan, yung refilling. Ito yun. Kasi ikaw mismo gumagawa ng sarili mong tubig. Ganun po siya. Yun po yung pinag-uusapan natin. And you will just realize kung gaano ka stressful kapag ang dami mo ng order, wala ka maibigay. Marami akong customer kumuha ng package 5, umaabot ng alas 10 ng gabi, nagkakarga. They need to sacrifice. Yun naman ang consequences ng kanilang wrong decision. I'm not saying na pangit yung package 5. Kaya nga po lumakas eh. Kasi maganda yung product, maganda yung tubig, di ba? Pero syempre, bakit ka pa nag-5 kung kaya mo yung 9? At least, you know you have your idea. Tapos ikakash nyo. Di ba yung 5B magkano lang yun? 300,000. 280 pang cash. 280 pag cash. Konti na lang. May sobra ka pa pag dinawnan mo lang sa kalahati yung 9. Tapos 2 years to pay, walang tubo. Wala kasi Kung iniisip nyo kasi yung monthly, ma'am, kung iniisip nyo yung monthly, mabigat talaga isipin yan. Bakit? Hindi nyo pa nasubukan kumita dyan eh. Tama? So kung meron kayong kumikita na negosyo, water station, magkano lang yung monthly mo? Ay, 9,700. 9,700. Pag kinumpit mo yan, 15 container lang per day. Pambayad ka. So, usapan natin yung difference na lang, sige. Para at least alam ni ma'am. Package 5 is manual. Maintenance non-manual. Sila naglilinis, sila nagbabackwash. 9 is parang robot. Pag marumi siya, naliligo siya mag-isa. 9, 36 level. 5 is only 28. Lumber of filtration pa lang na ganun, ma'am. Panalo na yung 9 eh.
Ibig sabihin, mas enhance yung lasa ng tubig. Kapag ang 5, hindi mo na maintain hindi mo na backwash, magbabago lasa ng tubig. Pag nagbago lasa ng tubig at nainom mo, ano mangyayari? Lilipat ka ng ibang water station, iba na lasa. Kung bibigyan kita, sir, ng parehas na produkto, ito package 5, finished product na, versus package 9. Kung ikaw ang mag-aalok sa akin, saan ka mas confident i-alok yung product? Sa 9, ikaw ang nagsabi Ikaw, 9 din, di ba? Ikaw na mismo confident ka sa product mo. Yung confident na yun, bitbitin mo yun sa negosyo mo.